For today's vlog, mag-uuwian na nga kami at ito na ang last clock in ko at clock out ko dito sa barko. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung nagbakasyon ako. Sobra 6 months nga lang ang kontrata ko pero okay na rin. At least kahit papaano makakapag-celebrate ako ng Christmas kasama ang pamilya ko. Hay, nakaka-excited naman talaga. Grabe, mamimiss ko talaga tong kabina namin. Sinilayan ko nga hanggang sumara itong pintuan. Grabe, iba talaga experience dito sa barko. Napakasaya. Marami kang magiging kaibigan na ituturing mo na rin pangalawang pamilya. Sila nga pala yung mga katrabaho ko. Sobrang mamimiss ko sila. Iba-ibang barko naman kasi ang sasakyan namin sa susunod na balik namin. At ito nga pala lahat ng mga crew na magbabakasyon. Grabe, ang dami namin no. Lahat nga masaya at excited na lumabas ng barko. Naghahalong lungkot at saya ngayon paglabas ko ng barko kasi halos lahat ng crew na nakasampa dito, halos kaibigan ko. Mag-iingat kayo sa mga friend ko na naiwan ko dyan sa barko ha. Hanggang sa muli nating pagkikita, magbabakasyon muna ako. Ito ang dinaanan namin dyan, pumapasok at lumalabas sa mga guests kapag paumpisa at pag last day na ng cruise. And this time, dito nga kami pinadaan. Ang astig nga kasi makikita mo rin talaga yung view sa baba. After nga namin makalabas ng port, andyan na kaagad yung bus na nag-aantay sa amin. Inayos na nga namin itong mga luggage para makapasok na rin sa loob. Halos 100 nga pala kami magsa-sign off ngayon. Pero mostly Filipino, Indonesia, India at marami pang iba. Grabe, feeling ko nga lalaban ako ng Miss Universe dyan kasi iba-ibang country ang kasama ko. Hoy, uuwi lang tayo ng Pilipinas para magbakasyon, huwag kang OA. Pero kung makikita mo naman, halos may laban si Pilipinas. Oh, si Michelle Dian, sabi sa'yo, uuwi lang tayo ng Pilipinas para magbakasyon. Walang ganun ha. At andito na nga pala kami sa airport. Nag-order nga pala muna kami ng pagkain pagka-check-in ng luggage namin. Yan nga pala yung mga available na menu dito sa Chili's. At itong in-order ko yung Crispy Crisp at saka isang strawberry lemonade. Grabe, gutom na talaga ako ng mga oras na yan. Ang haba rin kasi ng pila nung nag-check-in ako ng luggage. Ayan na nga pala yung in-order kong Crispy Crisp. Grabe, ang lalaki nga ng hiwa ng chicken. May kasama pang fries at saka 2 barbecue sauce. Grabe, hindi rin halata na gutom ako dyan, no? Lang ganun. At eto naman yung in-order ng mga kasama ko, isang kagaya sa akin. Meron din burger na may fries at isang chicken nuggets na pinatungan lang naman talaga ng barbecue sauce. Dito na nga pala kami naghanap ng makakainan malapit sa gate namin. Hindi na nga pala kami naghanap ng iba kasi nakakapagod naman talaga. Pero meron ditong pwedeng kainan na Chinese restaurant, McDo, kahit hindi ko naman talaga nakita. Charis! Pero ito talagang Chili's ang dinarayo dito. Bukod sa masarap na, malalaking portion pa yung pagkain na siniserve nila dito. Ito lang talaga yung kanin ang hindi ko nagustuhan sa kanila. Hindi ko nga alam kung nasaing ba talaga. Ang tigas kasi, parang yun sa'yo. Uy, walang ganun. After nga namin kumain, nag-toothbrush na rin ako. Ito nga pala yung view sa likuran. Grabe, ang laki ng toilet nila, pati ng mirror nila. Ang lakas maka-fresh. Gayos na rin nga pala ako ng konti para hindi naman talaga haggard. Nung dumating kasi ako dito sa airport, grabing oily ng face ko kaya nagilamas ako kaagad. Yan nga pala yung gamit ko, yung Cetaphil cream. Cetaphil, baka naman. Uy, walang ganun, hindi ka pa namumonetize. At after nga namin makapagpa-fresh, dumiretso na rin kami dito sa gate namin. Kailangan kasi magpahinga bago man lang umalis. Halos 3 hours din kasi yung flight namin from New Orleans to Los Angeles. Puro connecting flight nga pala ako ngayon. From dito sa New Orleans to Los Angeles to South Korea to Manila. Marami nga palang mag-uuwian ngayon kasi December na. Halos lahat mag-uuwian sa kanilang mga bansa. And finally, sa ilang oras sa pag-aantay, nakapasok na tayo dito sa loob ng plane. Gabi na nga nung makaalis na kami. Yan naman ang view sa labas. Ito rin ang view kapag nasa taas. Grabe, ang ganda talaga dito sa US. Ang sarap balik-balikan. Syempre, iba pa rin ang Pilipinas. Kaya nga it's more fun in the Philippines. Ay, sorry, love the Philippines pala. Uy, huwag kang OA, huwag kang paiba-iba. And finally, andito na nga kami sa Los Angeles. Kasama ko nga itong si Eunice at si Jeffrey. Soon to marriage na nga pala yung dalawa na yan. Congratulations agad! Silang dalawa nga pala ang lagi kong kasabay simula dito sa US hanggang sa Pilipinas. Kaya hindi naman talaga ako naboring sa buong flight ko. Meron akong pinaglalaruan. Uy, walang ganun, mga friend mo yan. Grabe, ang laki talaga nitong airport ng Los Angeles. Maliligaw ka talaga kapag hindi ka sanay. Grabing haba nga na nilakad namin dyan. Parang yung jowa mong ilang taon na nanliligaw sa'yo na ngayon mo lang sinagot. Chawot! Huy, hindi ikaw si Chawot. Huwag kang uwi. Ang dami mong ginagaya. Habang naglalakad nga kami papunta sa gate namin, nag-emote-emote na rin ako. Huy, hindi ka artista. Walang ganun. At syempre, nandito na nga kami sa gate namin, kaya nagutom kami at umorder na naman kami ng pagkain. Yun nga palang in-order ko, yung chicken with mashed potato. Grabe, ang yummy-yummy talaga.
Parang ikaw, uy, ang arte mo, walang ganun. Nakita rin nga pala namin si Ann Curtis dito sa Los Angeles Airport. Grabe, ang ganda niya naman talaga. Hindi kami nagkakalayo. Uy, wag kang epal. At ilang minuto pa, nag-boarding na nga kami. Papasok na nga pala ako niyan sa loob ng plane. Grabe, kailangan ko na naman mag-ready kasi mahaba-habang flight na naman ito. Halos 12 to 13 hours nga ang flight namin from Los Angeles to South Korea. Pagdating ko nga dito sa upuan ko, meron silang patsinelas at meron ding pakumot. Ang syala, 'di ba? Inaantay na nga lang pala ang ibang mga pasahero na makapasok bago umalis. Kaso nagkakaproblema na nga ng mga oras na yun sa lagayan ng hand carry. Wala nang mapaglagyan. At nung okay na nga ang lahat at nakalipad na kami, humingi na nga muna ako ng tea para ma-relax naman ako. Nanood na din nga pala muna ako ng movie habang kumakain. Maleficent nga pala itong pinapanood ko. Grabe, pati si Maleficent sumasabay sa paglipad namin. Uy, walang ganun. Movie lang yan. After ko nga kumain, nag-toilet na rin ako para makapag-ayos naman ng konti. Grabe ng mga oras na yun. Lagkit na talaga ako sa katawan ko. Hindi talaga ako sanay. Kaya ang ginawa ko, nagkuha na lang ako ng tissue at binasa ko ng warm water at pinunas ko sa mukha ko. Sobrang oily na nga ng mukha ko ng mga oras na yan. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nakalimutan ko rin kasi maglagay ng pampalit na damit sa hand carry ko na i-check-in ko lahat. Kaya yan ang suot kong damit nung umalis ako ng US hanggang makarating ako ng Pilipinas. Kaya yung mga magbabiyahe dyan na hindi sanay kagaya ko, maglagay kayo ng mga extrang damit ninyo sa hand carry nyo. Ang hirap din kasi kung yan lang ang suot mo hanggang makarating ka sa paroroonan mo. Hay, ang hirap naman talaga. Uy, wag kang OA, walang ganun. At after ko nga makapag-ayos, gumayak na rin ako. Outfit check. Grabe yan, lakas maka-fresh ng mirror nila. O, diba? Sana all. And finally, sa hinaba-haba ng flight namin, nakarating na kami dito sa South Korea. Grabe, ang ganda ng airport nila. Lakas maka-celebrity. At nang makarating na nga kami dito sa South Korea, nag-toilet muna kami ng mga kasama ko. Grabe, hindi rin halatang puro toilet ang pinupuntahan ko. Parang yun na lang ang laman ng vlog ko. Huy, walang ganun. Pasensya na kayo ha. Sobrang init na talaga ako ng mga oras na yan. Kahit pasabihin na malamig itong mga pinupuntahan ko, iba pa rin talaga kapag nakapagpalit ka. Alam mo naman, hindi tayo sanay nagmumukhang chararat. Kaya dapat, lagi tayong fresh. Nag-toothbrush na rin nga pala ako ng mga oras na yan kasi nag-serve ng pagkain sa plane bago kami bumaba. Fair skin nga pala ang ginagamit ko na panghilamos sa mukha ko kaya ang lakas naman maka-fresh. Syempre, hindi ito mawawalang Cetaphil cream para mas bongga talaga ang freshness. Huy, bakit ka nag-endorse? Hindi ka pa namomonetize. Ang OA mo. Walang ganon. At after ko nga makapag-ayos, gumayak na rin ako. Baka nag-aantay na kasi mga kasama ko sa labas sa sobrang tagal ko. At after nga namin makapagpa-fresh ng mga friend ko, dumiretso na rin kami sa connecting flight namin. Mahirap din kasi makapagsabayan sa mga taong bumababa dito. Laging mahaba ang pila. At nakita na nga namin kung saan kami magta-transfer. Diyan mo nga pala makikita sa monitor na yan kung ano oras yung susunod na flight mo. Pagdating nga namin dito, ang haba na ng pila. Kailangan kasi i-check lahat ng gamit mo bago ka makapasok sa loob. At after nga namin makalagpas sa checking, dumiretso muna kami dito sa Dunkin Donut. Bumili muna kami ng makakain kasi nagutom na naman kami. At eto na nga palang in-order ko, isang strawberry at peach flavor. Sinamahan ko na rin nga pala ng kape. At after namin makapag-order, nagbayad na rin ako. Grabe, ang mura ng bilihin dito. Naglabas nga ako ng $30 dyan. Nakala ko yun ang babayaran ko. Pero $20 lang binayaran ko. Pero hindi lang yun sa akin ang binayaran ko ha. Kasama na rin yun sa in-order ng kasama ko. Grabe nga, ang bibilis gumalaw ng mga nagtatrabaho dito. Hindi mo na kailangan magantay ng matagal. After nga namin makuha yung order namin, dumiretso na kami sa gate namin. Dito na lang namin kinain yung mga in-order namin. Mahirap din kasi kung lalayo pa, baka maiwanan kami. After nga namin kumain, nag-ikot-ikot na muna kami dito sa airport. Baka meron kaming pwedeng mabili, kaso masyado pang maaga, kaya halos lahat sarado pa. Mag-aalas 5 pa lang kasi ng umaga yan, kaya nag-ikot-ikot na lang muna kami. Kasi ang susunod na flight namin, alas 7 pa ng umaga. Kung pwede nga lang lumabas ng mga oras na yan sa airport, lalabas kami. Kaso hindi na talaga kakayanin. Kaya ayun, wala kaming magawa. Kaya dito na lang kami sa airport nag-ikot-ikot. After nga namin mag-ikot-ikot, bumalik na kami sa gate namin at oras na kasi ng boarding namin. Kailangan nang pumasok sa plane. Sobrang excited na kami ng mga oras na yan kasi 3 oras na lang ang biyahe namin. Makakarating na kami ng Pilipinas. Grabe talaga tong dalawa kong friend. Hindi talaga mapaghiwalay. Sana all. Uy, walang ganun. Soon, ikaw rin. 7:05 na ng umaga ang alis namin dito at bago mag-alas 11 ng tanghali, nasa Pilipinas na kami. Hindi ko na nga pala binidyo yung nasa loob ako ng plane kasi sobrang napagod talaga ako. Hi, tired yarn. And finally, nandito na nga kami sa Pilipinas. Grabe, tuwa, galak, saya na hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kasi parang kailan lang nung umalis ako. Ngayon, nandito na naman ako. Late na nga pala nung nakalapag kami dito sa Pilipinas kasi sabi nila traffic daw. Ay talaga ba? Charis! Walang ganun, Mars! Ito nga palang friend ko si Jillian na sumundo sa akin. Didiretso nga pala kami ng agency namin yan para magpasa ng mga documents. See you on my next vlog. Bye!